Ang sarap-sarap talagang tirisin ng itlog. Ikaw na nga yung tipong walang alam, ang hilig mong sumausaw sa merong eksena. Tuwang-tuwa pa siya sa nangyaring hidwaan. Thank you, Mr. Chairman. I made my point. There's no such thing as 23 billion sa Paulit-ulit na tayo DPWH. kanina Thank pa you, Mr. na Chair. 21.7 billion. Kabuang Kanaday. Umani ng negatibong komento ang nangyaring sagutan sa pagitan nina Senador Nancy Binay at Alan Peter Cayetano, kaugnay sa pagdinig sa bagong building ng Senado. Pero si Senador Robin Padilla, sinabing ikinasiya pa niya ang nangyaring sagutan ng dalawang senador. Ako'y maraming nagtatanong sa akin pero ako'y masaya sa mga ganong klaseng palitan ng mungkahi at naratibo kasi tayo ay nasa Kongreso. Yung mga ganong klaseng pag-uusap, talakayan, dapat mangyari yun. Lalo na ako. O diba, tampado talaga. Ang sarap talaga pektusan ni Padilla, no? Wala ka nang alam, Padilla. Tuwang-tuwa ka pa sa nangyayaring hidwaan dyan sa loob ng Senado. Hindi mo nga alam ata kung ano pinag-uusapan doon. Tuwang-tuwa ka pa sa nangyayaring bangayan. Tuwang-tuwa pa siya sa nangyaring hidwaan doon. Number one na tagahanga ako ng Westminster. Ano ibig sabihin? Yung Westminster kasi yung parliamentary talagang laging may debate, laging may... Masaya ako kahapon. Ang lakas niya magsabi na masaya daw siya pag nakakakita siya ng debate. Mismo pag siya yung tinanong, halos wala ngang maisagot. Puro lang, alam niyo yung ginawa talaga ni Robin Padilla, siya lang yung tipong palamuti diyan sa Senado na nang tutrol. Matatanda ang katabi ni Cayetano si Padilla sa pagdinig. Sa ilang pagkakataon, namataan si Padilla na kumakain. Pero ayon sa kanya, hindi raw siya nakaramdam ng anumang tensyon. Hindi kasi hindi ako makakain nung una kasi nagbigay ng pagkain, hindi ako makakain kasi nagsasalita si Senator Alan, dadalawa lang kami, baka bigla niya akong tanungin, mahirap naman na may laman yung bibig ko. Pero nung dumating na si Senator Nancy, sabi ko, pwede na akong kumain. Kumain na ako nung nag-uusap sila. Pero nung medyo personalan na, tumigil na rin ako kumain. Tapos sa nangyaring hidwaan na yan, umiksena itong si Padilla. Ano yung sabi ni Padilla? Siya daw po ay natutuwa sa mga ganyang klaseng hidwaan, mga sagutan. Tingnan ko, hindi ka ba naman gago? Itong si Padilla, minsan ka na nga lang mag-isip, yung hindi pa pinag-iisipan, may isip ka ba? Sagad na talaga yung kabubuhan ni Robin eh. Mula noon, nung kanyang pagiging, ng pagkapanalo niya bilang senador hanggang ngayon, napaka-consistent. Kaya nga nakakaurat. Alam niyo, sa totoo lang, dapat itong si Padilla, mag-resign ka na lang. Magkusa ka kung mahal mo ang bayan mo. Mag-resign ka na lang, hindi yung ang dami mo pang ebas. Si Binay naman, pinag-aaralang idulog sa Ethics Committee, ang ginawa sa kanya ni Cayetano. Ayon sa senadora, matapos ang pangyayari, tumitibay na ang kanyang paniniwala na ang pagdinig ukol sa itinatayong gusali ng Senado ay matutulad sa pag-iimbestiga sa kanyang ama, na si dating Vice President Jojo Binay, at sa kanyang kapatid, na si dating Makati City Mayor Junjun Binay. Matatandaan na higit 20 pagdinig, mula 2014 hanggang 2015, ang isinagawa ng Blue Ribbon Committee, na pinamumunuan noon, ni Cayetano, ukol umano, sa mga overpriced na Makati LGU buildings. Tingnan natin kung tatalunin ba nito yung record na 24 hearings noong 2015. So how do you feel na parang may ganun feelings? Siyempre tao lang din naman tayo and parang yung sugat na akala ko naghilom na, parang binuksan muli dahil naaalala ko yung ginawa sa pamilya ko kung paano nila sinira yung pangalan namin. Diin ni Binay lumihis ang pagdinig sa tunay na pakay ng pagpapatawag nito ni Cayetano. Yun na nga, isa di ba ang linaw ng topic, cost of the construction of the building. So dapat, ang ini-input lang natin yung, yung bahagi dun sa pagpapatayo ng building, di ba? Kaso lang, sinama nila yung land, tapos kung ano pa yung mga sinama nila. Wala pang inilabas na pahayag ang kampo ni Cayetano ukol sa naging bangayan nila ni Binay. Konting background lang, mga kabunyog. Ano ba talaga kasi ang issue? Bakit nagbabangayan sa Cayetano at si Binay? Una, si Binay, si Nancy Binay,
siya ang chairperson ng Senate Committee on Accounts nung panahon na si Mig Zubiri ang Senate President. Ang bago ngayon na chairperson ng Senate Committee on Accounts ay si Alan Peter Cayetano. Ngayon na ang Senate President na ay si Mig Zubiri, ay si Chis Escudero. So, pareho ang posisyon ni Nancy Binay nung panahon ni Mig Zubiri, chairperson ng Senate Committee on Accounts. Ang chairperson naman ngayon ng Senate Committee on Accounts sa panahon na ni Escudero, itong si Cayetano. Bakit importante ang Senate Committee on Accounts? Yung project kasi mga kabunyog, ito kasing Senado, gusto nila magkaroon ng bagong building nila. Kasi sa ngayon, doon sila sa nandun sila sa May Rojas Boulevard, malapit sa PICC. Nagre-renta sila doon. Ngayon, gusto nila doon sila sa BGC, Bonifacio Global City. Wow, Bonifacio Global City yan kaysa doon sa malapit sa Manila Bay, gusto nila dito sa Bonifacio Global City. Kasi diyan na ngayon yung diyan na ngayon yung sentro, At pangalawa, gusto nila sarili na nilang building. Ngayon, maganda ba na magkaroon na rin sila ng sariling building ang Senado? Yes. Maganda ba na doon sa Bonifacio Global City? Okay. Okay lang naman doon. Accessible sa lahat. Okay yon. Ang nagkakaproblema dito, yung dating costing na 8 billion nung nagsimula ang plano ng bagong building ng Senado, naging 23 billion ngayon. Kaya sa totoo lang, sang-ayon ako na dapat naman talagang magpaliwanag ang mga senador bakit from 8 billion naging 23 billion. Kailangan nilang magpaliwanag talaga dyan. Ngayon, ang ginawa ni Cayetano at saka ni Escudero, si Escudero ang Senate President, si Cayetano ang Committee on Accounts. Gusto nila, imbestigahan yan. Bakit naging from 8 billion to 23 billion? Problema dyan, maraming tatamaan. Unang-una, nang nagsimula ang proyekto na yan, panahon na ang Senate President ay si Tito Soto. May panahon na ang chairperson pa ng Senate Committee on Accounts si Ping Lacson. Pinagpatuloy na lang yan ni Mig Zubiri. At ang chairperson ng Senate Committee on Accounts kay Zubiri, si Nancy Binay. Ngayon, hindi pa natatapos ang proyekto, maglalabas pa ng malaking pondo para maging 23 billion, panahon na ni Escudero na ang Senate Committee on Accounts naman, chairperson, si Cayetano. Yan yung background. So, maganda ba ang intensyon nila Cayetano at saka ni Escudero? Sabi ni Escudero, hindi ako basta-basta pipirma ng pambayad dyan nang hindi ko alam bakit nagkaganyan. Tama din naman si Escudero. Tama din naman si Escudero. Ngayon, sabi ni Cayetano, dapat magpaliwanag, bakit 8 billion naging 23 billion? Tama rin naman si Cayetano. Tayong mamamayan din nagtatanong, bakit nga naman ganon? Problema lang dito, parang dinidiin ni Cayetano si Binay. Ay may problema kasi yung Binay at Cayetano, may away yan eh. Kailan nagsimula ang away niyan? 2016 pa may away na yan. 2015-2016 may personal ng away yan. Inimbestigahan noon yung controversial na Makati Parking Building nung panahon ni Binay. Si Binay na sana ang magiging presidente ng Pilipinas. Kasi vice president siya, malakas na contender sa pagka-presidente. Ang problema, nasira siya doon sa mga overpriced na construction sa Makati. Yung Makati Parking Building. Sino ang nagsagawa ng pagdinig na yon? Si Cayetano. Si Cayetano. Sinong inimbestigahan? Si Binay. Ngayon, ang sabi ni Nancy Binay, naiintriga ako dito eh. Bakit ninyo inuungkat itong proyektong ito? Parang ako yata ang gusto nyong idiin dito eh, sabi ni Nancy Binay. Parang bumabalik yung ginawa ni Cayetano sa kanyang ama. Yan yung punto ni Nancy Binay, kaya nag-press con after nyan. Sabi ni Nancy Binay, bakit parang nauulit ang 2015-2016? Ito ba ay dahil na naman sa away ng Cayetano at ng Binay dahil sa Taguig?
May dati ng away noon nung panahon na ang kanyang ama Vice President. Inimbestigahan din nila Cayetano. Nasira si Binay doon. Ngayon na naman, tatakbo daw siya. Lumabas na daw ang balita na tatakbo siya. Baka mag-mayor pa siya ng Taguig, lalabanan ng Cayetano. Bakit parang lumabas na naman ngayon yan? Sabi ni Nancy Binay, parang binubuhay ang issue na yan dito sa issue ng ito ng New Senate Building. Bakit? May dahilan ba dyan yung pag-anunsyo ko na tatakbo ako sa lokal? Ibig sabihin magme-mayor siya ng Taguig, lalabanan niya ang Cayetano? So, yun ang punto ni Nancy Binay. Bakit nauungkat ni Cayetano yan? Parang inuulit na naman ni Cayetano dahil dito sa away ng Taguig at Makati at away ng Binay at Cayetano. Tama ba si Nancy Binay dyan? May punto rin si Nancy Binay. Tama ba na dapat magpaliwanag ang Senado tungkol sa issue na yan? Yes. Bakit mula 8 billion naging 23 billion? Tama yon. Pero hindi ako kumbinsido kay Cayetano. Tama rin naman si Nancy Binay May politika ang ginagawa ni Cayetano. Sana wala. Gustong siraan ni Cayetano si Binay. Ngayon, si Binay ba ang dahilan kaya tumaas ang presyo niyan? Hindi naman Hindi naman proyekto yan ni Binay Diba? Hindi naman proyekto yan ni Binay. Proyekto talaga yan ng Senado. So, hindi naman si Binay ang may pananagutan yan. Nagsimula pa yung proyekto na yan panahon ni Tito Soto. Ang Senate Committee on Accounts pa noon, si Ping Lacson. Pagkatapos, pumasok na itong sila Subiri, panahon na ni Nancy Binay. Si Binay, hindi naman siya makakapag-desisyon yan. Desisyon yan ng buong Senado. So actually, ang dapat na magpaliwanag dito, hindi si Nancy Binay. Ang dapat na magpaliwanag dito, yung buong Senado.